May tatlong uri ng komunikasyon, ang verbal o non-verbal at visual communication. Komunikasyon ang susi para mas magkaunawaan. Kaya, importanteng mapangalagaan ang mga ginagamit dito. Gaya na lamang ng boses na isang importanteng elemento ng verbal communication. Isa ang Voice Care Philippines sa mga non-profit organization sa bansa na nakatuon sa pag-aalaga ng boses. Misyon nilang turuan ang mga mamamayan ng paraan para maiwasan ang voice problems sa pamamagitan ng voice care workshops at vocal practices. At para po ito pag-usapan at para makipag-voice conscious sa atin dito, makipag-usap sa ating gamit ang ating mga boses. Panauhin po natin ngayong araw na ito mula sa Voice Care Philippines, Founder, Chairman, Mr. Pocholo Gonzales. Good morning. Good morning, sir. At Executive Director, Ms. Ada Quaresma. Good morning po. Morning po. Lapit na konti sa mic para yung boss mo madinig. Para maririnig. Welcome sa Servisyo All Access. Maraming salamat po sa pag-imbita na. Voice talent pala ito si Pocholo. Voice artist, sir. Oo. Voice artist na ang tawag ngayon. Yes, sir. Oo, naging guest namin siya ni Claire. Si Claire's on the other studio. Naging guest namin siya daybreak pa nung araw. Yes. At mamaya, ipapagawa natin sa magaling. Oo. Ano and gagawin? Magva-voice acting tayo dito? Magva-voice acting. Oo, May mamaya po yan. vocalization ba muna na Yes, pero, gagawin? pero bago niyan, tutunan muna natin kung paano nga ba pangangalagaan ng boses. Kasi actually, even I don't know kung what's really the proper way of caring for the voice and what's really the proper way of speaking. I mean, Tama. meron palang siyensya din yan. So, let's start first with this nonprofit organization. What's Voice? Ano po itong Voice Care Philippines? Basically, ang Voice Care Philippines po ay ang aming NGO. Under po siya ng Creative Voices Productions. Creative Voices Productions is the first online voiceover company and also voice acting school. Under Creative Voices Productions is the Philippine Center for Voice Acting, which almost, I can say, 80% po ng mga baguhan ng voice acting industry nag-aral po ng voice acting sa amin. At may mga DJ na po, dubbers, radio drama talent, mga voiceover for commercials, hosts, teachers, call center representatives. Ay, gusto ko yan. Yan po. At we're teaching voice acting as an art form. As an art form. Aside from, kasi karamihan po ng, pag sinabi mong voice talent, they do voiceover for their bread and butter. But voice artists, we do voice acting for the art, for the craft, and for the passion. Okay. And we share our talents. And that led you to create this nonprofit organization. Yes, ma'am. Paano ka naman napunta dito I'm sa... a motivational speaker. I've been to 50 provinces of this country and almost 30 countries around the world speaking. Ang maganda po kasi, nung nakita ko yung nagsasalita ako sa mga convention, seminar, especially sa mga teacher seminar, I talk about leadership, and someone asked me, "Sir, since you're a voice artist, paano po ba pangalagaan yung boses?" Yun yung unang tanong sa akin. Tapos ang boses niya ganito pa, "Sir, kasi may problema po ako sa boses eh." So ganun po. Laki-laki lalaki tayo sa boses. Paus na paus. Paus na. problema So I've realized, parang it's a calling for me. Nasabi ko, why not create a program for them, especially for teachers who uses their voices 8 to 12 hours a day. No? Ang una ko po kasi tinuturo din sa mga teachers is voice acting for effective teaching. Tama yun. Para makuha mo yung atensyon ng Yes, mga sir. estudyante. Katulad po nga ng tanong nyo kanina kay Sir Jerry, napanood namin, paano nyo ginagamit yung boses o yung microphone? Kami po yung particular na nagtuturo nun, sir. Kumbaga sa kanila yung content, sa amin yung style, strategies, and how to use voice in effective teaching. Hindi mo alam, yan ang segue ko sa inyo ngayon. Ang galing nyo talaga, sir. Idol ko talaga kayo. Anyway, nagkama po ako nito kasi nga po, di ba, halimbawa sa mga teachers kasi ngayon, nagde-devise na sila ng mga bagong style ng pagtuturo. Ako naman, sabi ko, gamitin niyo yung boses niyo. Kasi usually, pag nag-storytelling ang mga teachers, for example, may kwento si Dr. Jose Rizal, sabi niya, alam niyo ba mga bata, na si Dr. Jose Rizal, nung 10 years old siya, sabi niya sa ate niya, ate, tatayo rebulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Tapos sabi na ate niya, ay nako Pepe, naluloko ka na ba? Paano yung tatayo rebulto mo? 10 tayong kulang ka pa lang. Ngayon, ibahin ko yung style. Same content, same story, pero ang voice mag-iiba. Ganito. Paano? Sige nga. Alam Ridikit niyo- pa nila yung mga mata nila. Sige. Hindi na po, kaya pwede na panoorin. Go ahead. Pero mas maganda wag nilang tignan. Sabi ko nga ganito.
Alam niyo ba mga bata na si Rizal, nung 10 years old siya, sabi niya sa ate niya, Ate, alam mo ba, itatayo revolto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. tapos sabi ng ate niya, ay naku Pepe, naluloko ka na ba? Paano itatayo revolto mo? 10 taong gulang ka pa lang. So ngayon, you create image Galing. dun sa mga bata, especially for kids na tinatawag nating the Generation Z, which sabi natin 4, 6, or 8 seconds generation. You capture their attention first. Tao po. Ako po yung may kaklase, kalaro ni Pepe. So talagang ano pala siya, parang it can be learned. Yes, It can actually, anyone that has voices can become a voice artist. be learned. Okay. Gusto ko naman marinig yung voice, syempre, ng ating panauhin dito. Yes, okay. Go ahead. Additional. Doon sa pinag-usapan Yung natin. yung sa Voice Care for Teachers workshop po namin, siguro nagtatanong yung mga tao, bakit teachers? Bakit Yes. doon tayo nagsimula kung sila yung gusto nating turuan? Una sa lahat, yung teachers po, sila yung pinakamalaking population na tinatawag nga natin na professional voice users. Yung mga tao na ang puhunan nila sa buhay ay bosses. And bukod po doon, sila yung bosses nila yung pinaka may demand. Kasi sabi nga po kanina ni Sir Pocholo, 8 hours a day sila nagtuturo sa classroom, di ba? At hindi naman lahat ng classroom natin auditorium. Hindi naman po lahat maganda yung acoustic. Yung iba nga po, lalo na sa mga probinsya, nagtuturo sila walang classroom. So imagine nyo po yung environment na kinagagalawan nila na talaga napupuwersa sila na yung boses nila itapon ng malayo, na malakas, tas ang students pa nila Maingay. 40, 50, Tas 60, opo, maingay. tas Oo. maiingay pa po, lalo na po yung mga bata nga na Generation Z. Kaya tinuturo po namin sa kanila yung science, kung paano nga ba lumalabas yung boses para mas naintindihan tsaka na-appreciate po nila kung paano alagaan yung boses. Yan. So tagal na natin sa broadcast na ginagamit natin ang boses. Palay ko may matututunan pa tayo rito. Definitely. Sa kanila eh. Okay? Opo. First, sige, Okay. start natin doon sa paano mo dapat pangalagaan yung boses mo. Boses mo. Okay, siguro isa sa mga tips na ating magandang ibigay. Number 1, bago po tayo mag-broadcast, ay bawal na bawal po uminom ng malamig na Malamig na tubig. tubig. Bakit? At pagkatapos mag-broadcast. Before and after. Yes. Okay. Bakit? Basically, nag-iiba po kasi ang temperatura. No? Ang nangyayari, parang tumitigas ang ating vocal cords kapag nalalamigan. So ngayon, ang tendency masyadong